What's up, everyone? Carl Loyola again. Welcome to the Pageant Passion Podcast, Crowning Conversations. This is your ultimate podcast for all things pageantry. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. What's up, ladies and gentlemen, mga pageant panis? Bukas na nga inaantay nating finals night or finale ng Miss Universe Philippines 2025. So ito na ang ika-6 na edisyon kung saan magkokorona na nga ang Miss Universe Philippines or ang organization ng pinakabagong queen na ipadadala nga natin sa Miss Universe pageant. Ito nga yung mga ganap sa Thailand. Yes, Thailand later this year. At recently, during the preliminary competition, nakita nga natin si Halu, na mataan si Madam Halu na nanood ng preliminary competition pero umalis din. Nandun din siya sa gala night, pero umalis din ata siya. Not sure lang, pero isa nga sa tumatak na sinabi ni Halu sa akin ay talagang naghahanap siya ng very beautiful Filipina. So sa May 2, bukas, Biyernes, isang beautiful Filipina ba talaga ang makakakuha ng corona or ipapanalo ng organization? So sa tingin nyo, i-comment nyo nga dyan kung Filipina or beautiful Filipina ba talaga ang makakoronahan bukas? Yun ba ang ipapanalo ng organization? Yung bagay sa Thailand? Yung bagay sa Miss Universe later this year? O kung sino yung talagang magsha-shine na muksa during the finale? What are your thoughts? Comment below. So natapos na nga ang preliminary competition last Monday, and sa preliminary competition na naganap, yan, na-upload ko na rin yung aking preliminary standouts. So nandito siya, episode 68, kung may oras kayong panoorin, ayan, pwede nyo na rin siya mapanood. Pero yun nga, nandyan yung mga standouts ko, nasa 20 plus yung mga binanggit ko dyan. Nasa shorts ko din, in-upload ko din sa shorts na nasa 20 plus yung mga outstanding delegates na napansin ko. And napakarami nila, 66 contestants, lahat ng mga naglaban-laban, and hindi lahat pwede natin may include. So maraming salamat sa pag-respect ng decision ko kung sino nga ba in-include ko dun sa mga personal personal standouts ko. So ayun, marami pa tayong makikita mga delegates na mambubulaga talaga. Actually sa preliminary competition marami ng bulaga. Pero yun nga, isang araw na lang, finals na, which is bukas. And for sure, kung anong ginawa nila during the preliminary competition, yun na yun. Solid na yung listahan, panigurado. Ngayon, habang nanonood kayo dito, ay gawa na ang listahan ng top 20, 25 ba? Hindi ko sure, wala pa naman ilalabas ang MUPH na listahan. Pero malamang yari na ang listahan kung sino papasok sa semis bukas. So lahat ng mga delegates, kudos naman sa lahat ng mga delegates dahil nag-perform naman talaga nila. Silang lahat nag-perform naman talaga. Binigay nila yung best nila at hindi nila kayo pinahiya. Lalo na yung mga manok nyo, hindi naman nila kayo pinahiya. Lahat nag-perform, ginawa ang lahat, pero kailangan lang talaga nating mamili. Hindi lahat pwede nating piliin dahil nasa competition tayo. Pag nasa competition, kailangan may mga ibabaw, kailangan manalo. Kaya sa lahat ng mga viewers natin na nakakaintindi sa amin, bawat mga vloggers na kung sino pinipili namin, naintindihan nyo or gets nyo kung bakit sila. Maraming salamat sa inyo. Hindi natin mapiplease ang lahat, pero ito nga, mga personal topics natin. Alam ko kayo din may mga personal topics. Kaya irespeto natin ang bawat listahan or ang listahan ng bawat isa. Okay, wala magtatampo kung hindi napipili ang mga bets nyo. Ganun talaga. Again, nasa competition tayo. Kailangan mamili lang tayo ng sa tingin natin mangingibabaw sa competition or sa tingin natin pwede nang isabak sa Miss Universe Philippines pageant. So in this video, ilalabas ko na nga ang aking top 20 picks. Actually, ginawa ko na siyang 21. Oo, nagbigay na ako ng isa pang bonus spot. And for sure guys, hindi ito yung eksaktong lalabas bukas. Again, hindi ako si Madam Auring, hindi ako si Rudy Baldwin. Hindi ko siya mahuhulaan even yung magiging title holder bukas. Hindi ko siya mahuhulaan at walang makakapredict noon. Siguro may makakapredict, Chamba. Hindi po kami si Madam Auring, hindi kami si Rudy Baldwin. Inilalagay lang namin sa mga hotpicks namin yung feeling namin
kayang pumasok or papasok sa semis. Or even talagang pwede magkakaroon or bagay nga sa Thailand later this year. So, hindi namin siya mapipredict na siyang talaga or specific na siya talaga, pero siya yung malapit or yung nasa listahan naman namin, yun din naman yun. Lahat sila yung nasa listahan, sila din naman yung close na maglalaban-laban come finals. Hindi natin siya mapipredict specific, pero at least close silang lahat kung sino yung mga nasa listahan. Again, nilalagay namin yung sa tingin namin, pwede. Oo, kasi yung iba nambabash, mali-mali daw. Again, hindi po kami manghuhula. Hindi accurate, hindi 100% na prediction namin. This is just our personal hot picks, personal top picks. Okay? Kaya, kung ready na kayo, umpisahan na natin. So, sabi ko nga sa inyo, top 21 ang pinili ko. So, meron akong 6 na bubbling up or rounding up sa ating semi-finalist ng aking personal top picks. So, ibibigay ko na nga sila. Sila ay si Malay Aklan, Taylor De Luna, Benguet, Maiko Ibarde, Tacloban, Angela Cabel, Caloocan, Alison May E, Nueva Ecija, Chanel Olive Thomas, and Occidental Mindoro, Ayin Abad. So, inlagay ko na lang sa 16 si Malay Aklan, si Taylor De Luna, dahil alam kong marami siyang mararating in pageantry. Alam kong giving naman siya every time. Pero kailangan mo talaga magpakahinog. Wala namang sablay sa mga performance niya. Nangyari lang talaga na napakadami nila. So, ilalagay ko muna siya sa number 16. Number 17 naman, nilagay ko na muna dito sa listahan si Benguet. Pero at least pasok na talaga siya. Talagang nag-hope ako kay Benguet na maipasok ko pa talaga siya sa listahan. As in, todong pasok. Pero during the preliminary competition, gandang-ganda ako sa gown niya. Pero hindi ko na talaga siya maiakyat kasi naiakyat ko na yung iba. Pero at least nasa semi si Benguet. Ilaban niya lang talaga to. Swimsuit evening gown. Malay naman natin, hindi magkatotoo tong hot picks ko. Next, number 18, Tacloban, Angela Cabel. Nilagay ko siya dito kasi nakikitaan ko siya ng potential since the start of the competition, giving lagi yung mga looks niya, styling niya. During the preliminaries, okay naman yung performance niya, hindi lang talaga siya pinag-uusapan. So, inilagay ko na rin siya dito. Number 19, Caloocan. Kahapon, during the national costume competition, na solido na niya talaga na ilalagay ko na siya sa listahan kasi ang ganda ng national costume niya. As in, nayanig ako dun sa may mga 8 mata dun sa natcos niya. And then, maganda ang naging evening gown preliminary competition niya. Naka-minimalist siyang red na gown. Maganda rin ang swimsuit niya. Magandang pasarela nito ever since. Hindi lang talaga siya pinag-uusapan. So, nilagay ko siya sa semis ko and hoping na ma-penetrate niya pa yung competition. Malay naman natin, pumasok po siya sa top 10. Next, number 20, Chanel Olive Thomas, Nueva Ecija. Nilagay ko na siya dito kasi alam natin ang kakayahan ni Chanel. Hindi talaga siya napapag-usapan, hindi siya napapansin. Veteran na siya. Kung tutusin, dapat nasa mythical 5 na siya eh. Pero halos karamihan ng listahan, nasa baba talaga siya. Pero nilagay ko siya dito kasi alam kong may special spot para kay Chanel. So, who knows? Malay natin, bigla niya ma-penetrate yung competition. And my number 21 spot ang sumabit, Occidental Mindoro, kasi na wow ako, surprise siya sa akin during the preliminary competition. Magandang evening gown, magandang swimsuit, at talagang palaban si girl pero wala talagang nag-aakit sa kanya sa listahan. Ang problem sa kanya or issue, nasa short side siya, pero giving ang mga performance niya, maganda rin siya. And tingnan natin, baka naman sakaling lumusot nga sa semis, come finals, and who knows then, baka naman isa sa kanya yung spot para sa semis. Alright, punta na tayo sa aking top 15, personal top 15 hot picks. And at my number 15 spot, Juliana Fresado of Iligan City. During the preliminary competition, giving yung kanyang evening gown performance, though halo-halo yung reaksyon ng mga netizens sa kanyang evening gown. Kasi nga po yung evening gown niya talaga may binabagayan din, or talaga mag-work siya sa mga nasa tall side na ladies. And ayun nga, medyo na-overpower siya ng gown. Pero kahit na-overpower siya ng gown, nadala niya pa rin naman ng ayos. Dinala niya yung gown. Although sana, pagdating ng finals, so mas suwabe or suwak na gown pa ang maisuot niya if ever na makakapasok nga siya sa evening gown competition. Kasi yun talaga ang magdadala sa kanya sa rurok ng tagumpay. Magkaroon lang talaga siya ng perfect evening gown moment. And then, yun nga, yung
yung swimsuit competition, madali niya yung may ace eh. Kasi nakita na natin yung caliber nito pag naglalakad to sa runway. With her looks, talagang yung mukha niya talaga yung panglaban niya, kaya madali niya talaga may penetrate yung competition. Kaya naman sa finals, kung seswertehin nga, yun lang, sana makapag-pull off ng magandang evening gown moment. And for me, siguro ang pinakamagandang evening gown na dito, yung mga tela-telang gown lang eh. Yung parang Oksana Fedorova vibes lang, yung mukha lang talaga yung papakita, hindi na kailangan na marami pang mga palabok sa gown. Kasi nga mukha lang talaga ang panlaban nito Juliana. And naniniwala pa rin ako na kaya niya pang i-push pa, kaya dito muna siya sa number 15 ko. And yun, marami pa tayo makikita kay Juliana bukas. At may number 14, Davao Angela Pasco. Yun nga, nag-umpisa yung hype kay Davao nung lumabas yung mga headshot photo challenge nila. So doon natin na nakita o doon nag-umpisa yung hype kay Davao. And then as we progress sa competition, inabangan na talaga siya. Although ako, hindi ko nag-gets kung ano yung hype sa kanya. Sabi ko, baka lang sa picture lang, baka naman sa galaw, wali. Pero until or while nagpro-progress yung pageant, nakikitaan talaga natin siya ng very, very natural na galaw. No? As in, very, very Pinay na look nga. Island girl, and unusual yung face. Mukhang walang mga chemical, ganyan. Very raw, very natural lang. Kaya naman talaga minahal siya ng mga pageant fans. And during the preliminary competition last Monday, doon niya talaga na solido yung spot niya for Miss Semis. Actually, nung una, wala siya sa top 15 ko eh. Nasa 2021. Pero ngayon, bumulusok na talaga sa top 15 ko. Kasi nga, during the preliminary competition, maganda yung preliminary performances niya. Even yung double twirl niya sa swimsuit na talaga namang na-perfect niya. Ang ganda ng landing ng mga paa. Yung evening gown niya, perfect yung color. Although yung una sabi ko, ang dami nangyayari dun sa gown niya. Pero as I replay her performance, nagustuhan ko na talaga. Sabi ko, oo nga, no? Tama yung mga pageant panis. Ang ganda nga ng performance niya, no? And malay naman natin, since hype na rin naman siya, yung performance niya, baka talagang mapush pa siya ng todo sa competition. Pero right now, nilagay ko muna siya sa number 14 ko. So, what are your thoughts kay Davao? Next spot, number 13, Isabela Jarina Sandu. Nilagay ko naman si Jarina dito sa number 13 dahil hindi ko na talaga siya maiakyat. Kahit gusto ko bang iakyat. Pero ang dami ko na naiakyat na talagang ang gagaling din. Kaya ang hirap talaga mamili ngayon. Grabe. So, yun, nilagay ko dito si Jarina kasi nga po, nung una, hindi ko rin bagets ang hype kay Jarina. Akala ko dati kamukha lang ni Atisa. Akala ko dati ganda lang kasi every time, every activities, medyo ang dark sa akin talaga ng mga styling or makeup niya. And then, dami niya mga unnecessary movements sa mga pasarela niya or what. And then, minsan yung styling niya hindi nagtutugma-tugma. Kaya hindi ko magets, sabi ko kung ano ba yung hype dito. Until nag-preliminary competition na, kuhang-kuha na niya yung tamang styling dun sa evening gown, pati yung mga movements niya sa pasarela niya, as in talagang nag-lie-low na or nag-tone down na. Siguro nakinig na rin sila or nakakuha ng notes, gawa nga dun sa lumabas na Netflix show ng daming pointers, siguro na check nga nila yun. Kaya kagaya ni Jarina, yung ibang mga delegates din, nag-tone down na. So yun, during the evening gown competition, ang ganda ng performance niya. Para na siya nga sa Miss Universe pageant. Actually, yung ganung eksena pang Miss Universe evening gown performance. Pati yung gown niya, bagay na bagay sa kanya sa aura ng mukha. Yung makeup niya, okay na. Plahado na rin yung performance niya. Pero yun nga, nilagay ko muna siya sa number 13 kasi mas kampante lang ako dun sa mga nilagay ko sa tuktok ng listahan. But malay naman natin, come finals, solido pa ni Jarina yung spot niya. No? Talagang pumasok pa sa top 10 or even top 5. Who knows? Yeah, let's see. Next at may number 12, Mindoro Oriental, Rachel Hoco. Actually, naniniwala talaga ako dito kay Rachel na mukhang may ibubuga talaga to sa competition eh. Hati-hati rin yung reaction ng mga tao sa kanya. Pero feeling ko talaga, ewan ko, feeling ko mapupush pa to eh. Yung mga pinapakita niya, actually since Hello Glow, Ako Boracay, magaganda naman talaga, maganda pa sarela nito eh. Hindi lang talaga siya napapansin. And during the preliminary competition, gandang-ganda ako sa pasarela niya sa swimsuit. Tapos giving pa yung evening gown performance niya. Although yung evening gown niya hindi naman nabago sa atin. Pero yung performance niya during the evening gown, yung Mama Mary look na royal blue, dalang-dala niya. Feel na feel niya yung moment. Masaya siya, alaw na alaw siya. Magaan siya panoorin noon kasi alam niyang
nakapagbigay siya ng magandang performance. Now, nangyari yung national costume kagabi. Ang ganda rin ng national costume niya. Give na give talaga siya. And dahil nga give na give si girl, feeling ko babalik sa kanya lahat eh. Dahil nga give na give siya sa performance niya, babalik ang good karma. So, feeling ko mape-penetrate niya yung competition. Yun lang. Nilagay ko muna siya sa number 12 ko. Yan, dyan ka muna. Abang-abang ka pa kasi malay mo, swertihin ka naman sa Friday, umakyat ka pa lalo. So, ayun, naniniwala talaga ako sa kanya na kaya niya. Kaya, nandito siya sa aking top 15. Next at my number 11, Valerie West of Ifugao. Nakahapon ng gulat din sa national costume with her Encanto, Natkos at sino mag-aakala na kaya nilang pagbaliin. Ballet dance yung Encanto, no? Talagang napaka out of the box lagi mag-isip ni Valerie or ng team ni Valerie. And then nag-start tayo na hindi natin kilala si Valerie West. Alam natin maganda lang siya from Filipino Society of New York. Pero as we progress, nag-start tayo sa Hello Glow, napansin na siya, mga photo submission niya. Tapos, tuloy-tuloy na hanggang Aqua Boracay. Although sa iba, underrated pa rin si Valerie kasi given na kahit Ifugao yung representation niya, hindi naman talaga siya taga doon. Parang kinuha niya lang kasi nga from Philsoc, New York siya. Pero talagang hindi siya hindi siya tumitiklop, hindi siya nagpapadala sa mga say ng mga pageant fanay sa kanya. Kaya talaga nilalaban niya. And ang ganda ng performance niya, consistent din si girl. Although marami silang mga Philsoc or Filipino Society kasama si Davao, si Pasay na talagang umuusbong or umuusad. Akala natin baka isa lang ang piliin or dalawa lang piliin sa Philsoc, pero nandiyan talaga si Valerie. Nandiyan talaga siya, consistent siya, maganda yung performance. Kung hindi man pala rin dito, sana lumipat pa na ibang pageant. Yung pasarela niya nga, hindi natin akalain na kaya niya palang gawin yun eh. For me, napaka-pulido. Isa siya sa mga pulidong may pasarela dito sa competition, especially yung double turn niya rin maganda. Maganda sa mata. Maganda yung lapag ng paa. And hindi natin nakalain na kaya niyang i-pull off yun. Pero yun nga, nagagawa niya talaga. No? Talagang dedicated si Valerie. Kaya nandito siya sa number 11 ng listahan. Alright, nandito na tayo sa number 10. At sa number 10 ko, isa ring Phil Society, Amanda Russo, Pasay na nag-umpisang na-hype after ng mga submission ng photos. Although yung ibang submission niya, hindi talaga giving, hindi maganda yung mga materials. Sabi nga nung una napabayaan ng team, pero habang umusad na yung competition, talagang napansin na talaga at talagang pinagbutihan, pinag-igihan ang styling, lahat. Kaya nagtugma-tugma sa kanya lahat. Una natin siya napansin sa Hello Glow and then after nun, Aqua Boracay na nagsunod-sunod. Actually, at one point, nakitaan ko na ang MUPH ay battle between Pasay, Muntinlupa, and Quezon Province nung nag-start na yung Aqua Boracay. Kasi sila talaga yung matutunog sa competition and then sila yung naging consistent. Nung nagbigay ng awards ang Aqua Boracay, yung opening nila, opening activities or opening party ng Aqua Boracay, di ba? Sila yung tatlong nabigyan ng mga special awards. So, sila yung naging consistent. So, akala ko sa kanila na iikot yung pageant. At, yun, pero habang patapos na tayo, medyo bumaba sa listahan si Amanda hanggang sa nag-preliminary. During the preliminaries, gandang-ganda ako sa kanya, bagay sa kanya yung evening gown, pero feeling ko may kulang pa talaga. Naghahanap pa ako talaga ng mas pulidong Amanda, pero tingnan natin kasi baka naman mapulido nun ni Amanda yung chances niya or yung look niya or styling niya or even pasarela niya pagdating sa finals. Kaya nasa top 10 ko pa rin siya kasi alam kong may ace ni Amanda yung swimsuit competition. May ace niya lang talaga yung swimsuit competition. Talagang para sa kanya isang spot sa top 10. And nakala din natin hindi talaga mapapansin to si Amanda sa competition nung una kasi sabi ng iba tangkad lang, ganda lang. Tapos Philsoc pa yung sash. Pero ngayon, ito na tayo. Nandito na si Amanda nasa top 10 na at habang papalapit na yung competition. Marami na nag-root sa kanya. Kung hindi man Miss Universe Philippines, baka biglang Supra or Charm. Bagay siya doon. Pero kung hindi man talaga pala rin ngayong edisyon ng MUPH, pwede pang bumalik or mga pitbahay na pageant sa Miss World. Bagay na bagay siya sa Miss World actually. Yung caliber niya din, mukhang ganito din yung mga magugustuhan ni Julia. And at least, nakuha na niya yung simpatsya ng mga pageant fans. So, dahil nga dami na niyang fanays ngayon, so pag tapak niya sa Miss World Philippines pageant, laki na ng fanbase niya. Malamang heavy frontrunner na siya. And alam niyo naman, sa
ALV Pageant of Circle, kung sino may malaking fan base, siya yung binibigyan ng corona. So, malaking naging tulong na rin itong MUPH para sa hype ng kanyang pangalan in pageantry. Pero yun nga, gawin niya lang talaga ang lahat, gawin niya lang ang best niya, malayo mararating niya bukas. Malay natin, mag top 5 pa, no? Malayo mararating niya talaga bukas. So yeah, Amanda Russo, number 10. So guys, habang hini-edit ko yung video kanina, naiwan ko si Tarlac. Sa sobrang hirap gawin ng listahan. Ayan, naiwan ko pala si Sasha. Hindi ko na namalaya, naiwan ko siya. So, isisigit ko na lang siya dito sa aking top 10. Tie na lang sila ni Amanda. Ayan. At may number 10, again, dalawa sila. Sasha Lacuna ng Tarlac. Kasi naman si Tarlac, siya ang babaeng out of nowhere. Hindi natin alam kung saan ba siya nanggaling. Though, napipick up naman na siya nung una. Press presentation pa lang, even me personally, na-pick up ko siya kasi ang ganda ng hulma niya. Ang hahaba ng galamay niya, especially ng leeg niya, pang model talaga. Pero nung nag-umpisa yung mga submission of photos, hindi giving yung mga pinoprovide niya. So kagaya rin na Amanda, mukhang napabayaan din siya ng team niya. Pero pag may mga movements naman, yung eksena, maganda naman yung movements niya. Talagang giving, nagpo-provide. Kaya naman talaga nandito siya sa listahan. At after the preliminaries, talagang napansin siya kasi yung performance niya, hindi best performer, not the best performer of them all, pero talagang makikitaan mo ng winning low. Maganda yung swimsuit niya, maganda yung evening gown, and okay din ang close door interview ni Don, pero hindi ko pa siya maiakit sa top 5. Nilagay ko muna siya dito sa top 10, kapantay siya ni Amanda, ni Pasay. Pero for sure, may makikita pa tayong kakaiba dito sa Tarlac. And hindi ko rin akalain na mapapansin ko siya at hanggang ngayon nasa dulo na tayo ng competition, nandito na siya sa top 10 kasi nung una, hindi ko naman to pinapansin bago mag-press con. Kasi nga wala akong makita kulang siya sa social media presence pero akalain mo yun, ngayon nag-top 10 pa dito sa listahan. So what do you think? Sasha Lacuna, Tarlac. So ito na nga, pupunta na tayo sa top 9. Ito, hirap na ako dito. Top 9 hanggang number 1 kasi naglabo-labo talaga sila. Nag-rumble na ito yung pinakamahirap talagang gawin na part, talagang ililista, akyat, bababa. So ito number 9 guys, hindi madali. Alam ko kayo din nahirapan gumawa ng listahan. Hindi po talaga madali ang edisyon na to. Mababasag to, alam ko. Hindi to yung accurate na listahan, sa akin lang to, personal. Hirap na hirap ako pero alam ko mababasag to. Pero ito na nga yung number 9 ko. Tagig, Katrina Legado. Masakit sa akin na ilagay si Kat sa number 9 kasi sobrang siya ay isa sa mga delegate na closey ko dito sa competition. Napakagaan niya kausap. Madalas kami nag-uusap. Ang gaan-gaan sa pakiramdam. Pagkausap ko siya, baklaan lang kami. As much na gusto ko talaga ma-penetrate niya yung competition, gusto ko na makasabak na rin siya sa MUPH kagaya ng kahuli Trinity niya na si Celeste, na si Michelle D. Pero yun nga, ang dami rin kasi magagaling ngayon. Ang dami nila nagrarambulan. And habang gumagawa ko ng listahan, talagang bumaba na lang talaga siya ng bumaba sa listahan ko. Nailagay ko na lang talaga siya sa number 9. So bakit? Bakit ko ba siya nailagay sa number 9? Hindi ko alam. Inahanap ko yung Kat Legado Pasarela nung 2022 pero hindi ko na siya makita ngayon. Although giving naman lahat or alam niyo, inaangat na talaga yung sarili niya sa mga performance na talagang ginagawa niya lahat. Especially no preliminary competition, ginawa niya lahat sa evening gown, sa swimsuit, pero kinumpare ko lang yung performance niya ng 2022 tsaka yung performance niya last Monday. Pero parang hinahanap ko talaga yung glow nung nakita ko ng 2022. And I hope mali lang talaga ako sa spot na ibinigay ko kay Katrina ngayon kasi gustong-gusto ko talaga siyang umusad. Gustong-gusto ko na siyang makatapak ngayon sa MU stage. Ang pinupukol sa kanya, skills. Pero alam naman natin na pagdating sa Miss Universe New Era, hindi na ganun kahalaga ang advocacy. Skills, basta mukhaan ka, munyekang mukha, magaling ka sa runway, sa styling, laging plakado, may mo yung pageant. So, ayun, sana talaga may makitaan pa tayong winning glow kay Kat, no? During the finale. And malay natin, pumasok pa sa top 5. Pero for now, ilalagay ko muna siya sa top 9. Actually, akala ko din talaga, nung nag-umpisa yung competition, mag-auto top 5 siya sa akin. Based sa mga pinapakita niya, and based sa caliber niya, and based sa kung paano natin nakilala si Kat. Pero, yun nga, habang nag-progress tayo, habang nandito na tayo sa dulo,
mas marami kong naiangat lang compare sa kanya. Kaya yun. At may number 8, Baguio City, Gwen Soriano. Akala ko din, may lalagay ko na siya sa top 5 ko or akala ko solid na siya sa top 5 ko pero after ko mag-nilay-nilay, after ko mag-analyze ng mga girls na pwede pang iakyat, na ilagay ko lang si Gwen sa number 8 ko. Although pulido si Gwen, consistent siya, alam natin na lahat ng mga activities ng mga sponsors nandun siya. Magaganda yung mga submissions niya, hindi siya pinababayaan ng team niya, especially Team Baguio, napaka generous ng Team Baguio, talagang all out sila, hindi sila nagpapabaya. Pero ayun nga, siksik talaga yung listahan. 8 na lang. Pang number 8 ko na lang talaga nalagay si Gwen. Sobrang love na love ko yan si Gwen. Napakabait ng bata. Talagang napakakalugnan. Kung hindi pala rin dito, yun, pwede magbinibining Pilipinas. Kasi nga, alam natin yung caliber. Pang MI, pwede ring Miss World. Dahil pang Miss World yung pinakita niyang performance during the preliminary competition. Pero yung personality niya pang Miss Universe talaga or pang Miss Grande kasi sobrang down to earth nan or sobrang kalug din. Pero yun nga, sana kayanin niya ma-penetrate pa yung top 5 kasi yung nga sabi ko nga sobrang bait niya, sana bumalik din sa kanya yung good karma, ma-penetrate niya yung competition or sakaling makuha niya yung corona. Pero yun nga, sobrang consistent niya. Wala mali sa mga ginagawa niya pero for now, ilalagay ko muna siya sa top 8. And at my number 7, hindi ko alam kung na-surprise ko, pero it's Bohol, Tyra Goldman. Nung nag-start yung competition, sobrang hype niya. Na-hype siya. Actually, hindi ko rin nakalain na ma-hype siya ng ganon. Kasi nung lumabas naman yung pangalan niya na magko-compete sa Miss Universe Bohol, hindi naman gaano kalaki or kaingay yung pangalan niya. Not until nanalo siya, na nagulat ako na biglang na-pick up ng mga pageant fans si Tyra. And then, syempre, mukha niya giving, plus laman na height nga, nasa 5'9". So, talagang umakyat talaga yung pangalan niya sa competition. Pero not until nag-start na tayo na parang yung performance na naging so-so lang, o sabihin natin nag-plateau lang talaga. Pero nagpa-plateau siya pero umakit naman ng konti until preliminary. So yung preliminary competition, marami nakapansin na okay na yung performance niya. Mas okay pa nga sa ibang heavy front runners eh. And ayun, hindi siya ganun talagang totally performer. As in, hindi siya yung best performer during preliminary competition pero kasi alam natin yung caliber ni Tyra. Plus isa pa sa alam niyo, kumbinsi sa akin na nailagay ko siya sa top 7 is yung kanyang closed door interview na mukhang naging favorite siya doon ng organization. Feeling ko lang based kung paano ko siya nakita or napanood, parang favorite siya ng organization. So alam niyo naman na pag naging favorite ka ng judge, tapos baka sila pa yung judge ng preliminaries, malamang sila talaga yon. Tapos baka sila pa yung judge ng finals, edi may alam mo yun, may puntos ka na talaga, may plus points ka na kasi favorite ka na eh. So kahit anong gawin mo, maglupasay ka dyan sa finals, sa top 20, top 10, kung favorite ka na ng judges, uusad ka na talaga. Ginalingan niya sa closed door interview. So yun yung isa sa mga nagpa-convince sa akin kung bakit nilagay ko siya sa top 8. Nung una, halos sumabit siya sa top 12 ko nung pre-prelims top picks ko, di ba alam niyo yan? Halos sumabit siya sa top 12 ko. Pero ito, ngayon nandito na tayo. Halos sumabit na sa top 5 o nasa top 7 ko na nga siya eh. And naniniwala ako kay Tyra, papasok yan sa evening gown, makapag-pull off lang yan ng magandang evening gown, makapaglakad lang na maayos, maka-ora ng perfect or magkaroon ng perfect evening gown moment. Aari ba yan hanggang top 5? Feeling ko nagustuhan na talaga siya ng mga judges or ng organization kasi maganda yung pinakita niya sa closed door interview. Tsaka maganda kasi yung personality ni Tyra. Kahit yung iba talagang iniisip na okay, hanggang dito na lang siya pero dahil nga sa mga pinakita niya, mukha talagang uusad to eh. Nilagay ko lang sa top 7. Actually, pinagpipilan ko kung ilalagay ko siya sa top 5 eh. Pero bigla akong nilagay sa top 7 eh. Kasi nga, hirap talaga mapili. Pero yun nga, Tyra Goldman, number 7. Alright, eto na. Nandito tayo sa pinakamahirap na part, number 6 spot. Ito talaga yung talagang naglista ka, bubura kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko. Pero guys, top 6 ang pipiliin ngayon. Alam niyo naman, 'di ba? Back then or yung traditional talaga na spot lagi top 5 ganyan. Pero this time top 6. Tapos yung 6, yung pang 6 ay galing siya sa PINA votings. Kaya magiging 6 silang lahat. So yung 5 talagang galing siya sa judging talaga, actual judging, talagang alam niyo yon,
distributed yung mga score dun sa top 5 and talagang pumasok sila dahil okay yung score nila sa mga judges. Pero yung pang-anim na papasok this time ay galing sa PINA votings. So yung pang-anim ko na lang, dahil nga galing siya sa PINA votings, sino ba yung kandidatang isa sa may mga pinakamalaking makinarya or backup dito sa competition? So ano lang yan, nasa mythical 5 lang yan. So nilagay ko na lang sa number 6 ko, yung winner ng PINA votings. I assume or sa sarili ko, feeling ko, okay sa sarili ko feeling ko lang ha. Feeling ko sa Iliana Aduana. Kaya nilagay ko siya sa number 6 ko. Kasi nga alam kong malaki ang backup na ni Yana sa kanyang candidacy and baka nanigurado. Ayun nga, baka nanigurado, baka bumoto ng bumoto yung mga panis niya. And isa siya sa mga malalaki rin yung boto during the challenges activities, yung mga votings doon, di ba 3 rounds yon. Lagi siyang pasok doon. So, doon pa lang napatunayan na natin na malaki talaga yung bumabackup kay Yana sa candidacy niya kasi kahit yung votings niya, talagang, alam mo yun, alam natin na malakas na kandidata si Yana pero talagang binabackupan pa rin ng votings kahit alam nating malakas. Hindi nagpapakampante yung mga pageant fans or yung supporters niya para iboto siya, kaya nandyan pa rin siya. Kaya, ayan, dito sa listahan ko, number 6 ko na siya nilagay. Kasi alam ko siya yung pan top 6 for PINA. And walang mali sa mga ginagawa ni Iliana. Although napupuna pa rin ng mga pageant fans na minsan sobra nga pero feeling ko hindi na talaga sobra yung mga ginagawa niya. Yun na yun. Nag-tone down na nga siya eh. And ang ganda na national costume niya yung Maria Makiling. Ako na taga Laguna, kababayan ko siya. Talagang gustong-gusto ko ang diyosa sa Makiling. Yun nga yung pinakita niya sa Natcos. And yun, bukod sa kababayan ko siya, alam natin yung kalibre ni Iliana. Bagay din siya sa Thailand. And tingnan natin kung nasa top 6 na siya. Tingnan natin kung mamaniin niya ang Q&A or kung mag-uugma ba sa kanyang lahat para makuha niyang corona ng Miss Universe Philippines. So ano ba ma-advise ko kay Iliana? Wala na, mag-enjoy na lang siya. Sana makita natin yung Iliana nag-enjoy kasi nga during her closed door interview, binanggit niya rin doon na bago siya sumali, binabash na siya. And until now, binabash pa rin talaga siya. So sana hindi siya nakaka-apekto kay Iliana kasi minsan nakikitaan mo na talaga siya na parang mukhang pagod na rin siya. Pero sana hindi yun naka-apekto kay Iliana, no. Sana talagang alam niyo, maboost palalo yung confidence niya na kaya niyang makuha yung Miss Universe Philippines crown kahit na ganun talaga katindi yung laban. Especially yung mga kalaban niya rin kasi talaga ang lalakas. And sentimental favorite ko si Yana. Kung hindi ko alam nasasali si Atisa, si Winwin, si Chelsea, or even si Kat. Kaya naalala ko nag-content pa ako na si Yana na lang talaga inaantay natin kasi akala ko wala na talaga tayong inaantay eh. Content pa ako noon pero ngayon dapat si Yana ay inaakyat ko kasi siya yung favorite ko pero hindi ko talaga muna maiakyat kasi nandito yung iba. Pero yun nga, naniniwala pa rin ako at kung si Yana makakoronahan, masayang masaya ako. Pero yun nga, pasok naman siya sa ating top 6. Isa siya sa may chance sa makakuha ng corona. Kaya number 6 ko, Iliana Aduana. Alright, number 5 na tayo. Number 5. Ito na, Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. Actually, kanina yung naglilista ako. Yung number 5 ko, Bohol. Number 7 ko, Chelsea Fernandez. Sa baba ni Iliana. Tapos, ayun nga, nagnilay-nilay ako. Bumaba muna ako. Uminom ng tubig. Tumingin sa bintana. Nagmuni-muni. Pinagpalit ko yung dalawa. Bohol, Chelsea Fernandez. Kaya ngayon nasa 4 ko si Chelsea Fernandez kasi evening gown performance, pinag-compare ko na lang yung evening gown performance ni Bohol tsaka ni Chelsea Fernandez na feeling ko si Chelsea Fernandez magbibigay talaga ng magandang evening gown performance sa finals. And from there, panigurado papalakpakan niya ng tao, maghihiyawan ng tao ng Samoa Arena. Pag naghiyawan yung mga tao sa Samoa Arena, masisway nun yung mga judges. Pag nasway yung mga judges, tataasan yung puntos. Parang yung nangyari kay Chelsea Manalo last year. Tataasan yung puntos. Yun yung magiging ticket niya papuntang top 5. Yun na lang yung pinangahawakan ko. Pero walang sablay talaga yung mga performance ni Chelsea eh. Kaya nandito talaga siya sa top 5. Ito na yung Chelsea. Hindi nagna-number 1 si Chelsea sa ibang mga listahan even nung nag-start tayo. Pero talagang ginagawa ni Chelsea yung lahat. Alam niya kung paano mag-number 1 sa mga kilos niya.
sa mga looks niya, sa styling niya. Although minsan, nung nag-umpisa yung competition, hit or miss. Pero habang nandito tayo sa competition na nasa dulo na tayo, alam na niya talaga kung paano mag number 1. Kaya ito na nga, number 5 ko, Sultan Kudarat, Chelsea Fernandez. So, ito na number 4. Ewan ko kung mag-a-agree kayo, pero naniwala talaga ako dito. Gabriela Carvalho, Cebu City. Madalas ko na itong na-hype sa mga live stream ko. Umpisa pa lang, nasabi ko pa nga na parang ang magda-dark horse or yung laban ni Bea or katulad ng laban ni Bea ay si Gabi din, si Gab Carvalho ng Cebu. Lalo niya napatunayan na siya yung although hindi na siya dark horse, frontrunner na siya, nag-start siya. Pero underrated frontrunner siya. Yun nga, yung laban niya, parang laban ni Bea noon, na may bubuga talaga siya, pero hindi siya mapansin-pansin. Until nag-preliminary competition, hindi lang din naman ako, halos lahat na nakapansin ang ganda ng preliminary performance niya. Evening gown, swimsuit, maganda. Tapos ang dumagdag pa sa akin or ang nagpakumbinsi pa sa akin na ilagay siya sa top 5 ko, yung closed door interview niya. Na ang gaan-gaan niya sa closed door interview. Parang sa akin for me, siya na yung pinaka, yung top 1 ko sa closed door interview. Yun yung talaga nagpakumbinsi sa akin na baka naman dun sa closed door interview niya, nakumbinsi niya yung mga judges na magustuhan siya. Di ba same judges tayo hanggang finals. Baka naman nag-iwan na siya ng marka at mag-perform siya sa swimsuit, sa evening gown. Since nag-iwan siya ng marka, baka mataas na yung puntos, maipush siya sa top 5. So, yun. Again, nag-hope pa rin ako ng magandang evening gown performance sa kanya para masolido niya yung spot niya sa top 5. Wala akong problema kung si Gabi Carvalho yung makoronahan kasi sobrang bait na, down to earth. Yeah, doktora siya. Malay natin, this is she will be the first doctor na ma-send sa Miss Universe Philippines stage. First Filipina doctor. No. Wala akong problema, napakabait nan kahit nga doktor siya, medyo alta-alta, kagaya ng look niya ng evening gown, alta tingnan, alta-alta talaga siya, pero wala akong problema sa kanya, sobrang down to earth niya, napakabait nan, sobrang reachable siya, ayun nga, kung siya talaga, malalaman natin sa finals, pero yun nga, kinutuban lang ako na baka lang kasi gawa ng closed door interview niya, baka ma-push talaga siya sa top 5, kaya nandito siya, top 4, Gabi Carvalho. Next, third spot, Laguna. Actually, yung 1, 2, 3 ko, sila rin yung number 1, 2, 3 ko sa pre-prelim top picks ko. Kung napanood nyo. Sila rin yun. Number 3, Laguna. Although si Laguna, during the closed door interview, yung closed door interview niya, alam natin, hindi talaga ganun ka-giving. Pero, ang magbibigay talaga ng ticket sa kanya, guys, papuntang top 5, evening gown and swimsuit. Though yung evening gown niya, halo-halo din yung reaction ng mga tao sa preliminary competition niya. Pero panigurado na take note niya ng organization. Ilalabas na ng balanan sa finals. Kung saan naka-minimalist gown na lang yan. Naka-cobra hair or big hair, big curls. Ilalabas niya yan sa finals, panigurado. And pag inilabas niya yan sa finals, pag pinalakpakan niya ng tao, naghiyawan yung mga tao sa kanya, ipupush talaga yan sa top 5 kasi ang ganda ng caliber niya. And for sure, papasok yan sa evening gown. Hindi yan malalaglag kasi halos nga sa swimsuit, siya na yung umakit sa best in swimsuit kasi nga ang ganda ng hulma. So, kaya niyan talagang pumasok sa evening gown, magbibigay ng magandang evening gown performance, and nandyan yan sa top 5. Okay, nandyan yan sa top 5. Kung malalaglag man, destiny niya yun, pero malakas talagang kumpiyansa ko nandyan yan sa top 5. Although, pag nasa top 5 na, may hirapan lang talaga sa Q&A, given na yung mga kalaban niya din. Pero sana ma-ace niya yung mga rounds na dapat ma-ace. And ayun, sana swertehin kasi nga, sabi ko nga dun sa mga previous contents ko, siya yung mga traditional beauty queen na nilolook forward natin back in the years. Kasi nga, back in the days, yun nga, gusto natin ng mga matatangkad, mahaba. During the Trump era ng mga nanonood tayo. And bihira tayo makatisod noon. Given our generation back then, hindi naman uso yung mga kabataan na or mga kasing-edad natin na malalaking bulas. Not until ito na nga, new era na, new generation. Ang mga kabataan ngayon, malaking bulas na talaga. Yan yung generation na nila Eloisa. Na mga bata ngayon, naglalaro na sa 5'8",
and up pataas. Kaya nag-uusbungan na talaga sila. Until lumabas nga si Eloisa, ang ganda ng prototype. Okay na rin naman yung pasarela niya, matitrain pa yan. Pero yung Hulma kasi, alam mo yung caliber, hindi naman natitrain yan kasi yung caliber, bigla-bigla na lang yung lumalabas. Natural yan. Kung ano ikaw, yun na yun. Hindi yan nababago, especially yung mukha, na hindi mo na kailangan ng mga tulok-tulok pa para maiba yung mukha kasi nahalata na rin yung mga tulok-tulok. Pero when it comes to Eloisa, very natural. Yun nga, half Indian siya pero very Pinay na Pinay yung features, no? And yun nga, minsan lang, sabi natin, minsan lang din tayo makakita ng very Pinay na Pinay yung features tapos ang ganda ng hulma. Mahahaba tapos perfect pa yung height. So, ganito yung mga beauty na gusto ng organization. Alam nyo yan. So, baka magustuhan siya or isa siya sa nagugustuhan ng organization. So, hindi malabo na makuha niya talaga yung corona. And ang ganda ng national costume niya. Again, I'm from Laguna. Yun nga, malakas at maganda, no? Yung buhok niya doon na mermaid curl ba yun? Ang kapal-kapal. Bagay sa kanya actually. Mas bagay siya sa mga ganung buhok. Cobra hair, big curls, yung mermaid curls kesa dun sa bun. Mas bagay sa kanya yung mga ganong lugay. And sana yun nga sa finals, ilabas talaga nila yung Eloisa during the Miss Universe Philippines finals. Kasi yun na talaga yung perfect styling niya. Huwag na sila mag-experiment. Ilabas lang nila yun. Panigurado papasok si Eloisa sa top 5. Eto na tayo sa number 2 ko. Sabi ko nga nung mga previous live ko bago mag-preliminaries, Miss Universe Philippines, feeling ko it's Manalo versus Marquez. And until now, nandun pa rin ako sa idea. Personally lang yun para sa akin lang Baka naman maraming bash dyan Sa akin lang yun personally, it's Manalo versus Marquez pa rin. So ilalagay ko na sa number 2 ko, Win-Win Marquez, Muntinlupa. Sabi niya nga dun sa interview niya, sana ipanalo daw siya or malike siya ng mga pageant fans na ipadala sa Thailand, hindi dahil sa part siya ng inclusion, kundi dahil talagang deserve niya mapunta sa Miss Universe stage. So maganda yung sinabi niya sa closed door interview. Ayun, inilagay ko pa rin, ayun nga, isa sa nagkumpinse sa akin na siya yung number 2 ko kasi nga ang galing niya sa closed door interview, grabe. Ang galing niya. Talagang sincere lagi yung sinasabi niya. Tago sa puso, talagang may laman. At hindi lang basta sumagot, talagang alam mong may laman, may aral, ganyan. Hindi siya yung caliber na gusto natin ipadala sa Thailand, pero kasi nga, yun nga, alam natin ng MUPH, tumitingin sila sa overall totality ng girls. Talagang overall package na si Win-Win. Ayun nga, baka naman biglang magibang ihip ng hangin sa kanya ibigay, baka biglang maging ready na pala tayo sa pagpapadala ng mother sa competition. Then, perfect talaga si Win-Win for me. Kung mother sa competition lang din naman ang pag-uusapan. And pag nag-perform naman na siya, burado na lahat ng mga nasa inclusion na pumapaloob sa kanya like height, mother, may anak, overage, burado lahat yan Talagang pag nakikita mo, performer na Win-Win talaga Kaya, wala na rin ako masabi. It's Win-Win Marquez, kaya nasa number 2 ko na siya. Now, sa number 1 ko, the People's Queen, Atisa Manalo. Bakit si Atisa Manalo? Though yung performance niya, simula na nag-start yung competition, lahat so-so lang compared sa ibang mga performers. Pero guys, pag inanalyze nyo buong kabuuan ni Atisa, yung totality niya, yung kalibre nga natin na tinatawag, since sa Thailand magko-compete, kailangan natin ng very beautiful Filipina nga daw na sabi ni Halu na dapat overall package talaga, it's Atisa Manalo. Oo. Pati yung supporters, yung kasikatan sa bansang Thailand, lahat ng mga pumapaloob sa gusto talaga nating maipadala sa Miss Universe pageant. Doon na tayo Doon na tayo pumunta sa Miss Universe. Hindi na sa kung sino yung magpe-perform sa Miss Universe Philippines. Doon na sa kung sino yung magpe-perform sa Miss Universe stage sa Thailand. It's Atisa Manalo talaga. Oo. Ang magpapanalo na lang talaga kay Atisa Manalo is kung talagang sa kanya ibibigay ng org, kung ipagkakaloob na ng langit, ng mga bituin sa langit, ng stars, ng destiny niya, makukuha niya yung title. Wala na akong kaso kung anong gawin niya. Kung okay, mag-hold back ka dyan, mag-tone down pa, magigigil ka. Kasi for sure, ang kapanalo naman sa kanya destiny. Kahit anong gawin niya dyan, kung sa kanya talaga ibibigay, kung talagang kaloob na, makukuha niya talaga yan. So, wala na akong ibang nakikita pang mali or tama or dapat gawin ni Atisa. Kasi talagang destiny yung magpapanalo sa kanya.
Basta mag-enjoy na lang siya bukas sa finals. Huwag niyang isipin kung mananalo o matatalo siya. I-enjoy niya lang yan. Kung hindi man manalo, kung hindi man makuha yung corona, at least walang regrets. Trinay ulit. Kasi hindi naman natin alam, baka naman pala makuha niya, at least trinay niya, di ba? Wala siyang regrets pagtandaan niya kasi trinay niya ulit. So, yun naman ang mahalaga. Kaya, again, bukas, sa finals, Friday, May 2, yeah, may the best girl win. Alright, there you go, my top 21 for this year's edition of the Miss Universe Philippines 2025. Ayan, napakahirap. Sobrang hirap. Napakahirap maglista, mamili. Pero guys, again ha, kailangan lang talaga natin mamili ng 21 out of 66. Hindi ibig sabihin hindi magagaling lahat. Lahat again, nagbigay ng magandang performance, ginawa ang best. Saludo ako sa inyo kasi hindi po madali ang 3 buwan na competition. Pagod, gastos, dedication, lahat yan nagsasanib-sanib. At hindi siya madali. Oo, hindi siya madali kaya saludo po ako sa lahat ng 66 delegates dito sa competition natin at mabuhay kayong lahat. Sana bukas sa performance nyo, talagang gawin nyo lang yung best nyo or magawa nyo lahat. Walang maging problema, walang matisod. Alam nyo yun, walang masiraan ng gamit. Lahat maging smooth lang. Maganda yung mga maging performance sa introduction, swimsuit, evening gown, yung mga papasok sa Q&A. Sana hindi kayo ma-choke at maging smooth lang yung run ng show. Ayun, maraming salamat sa lahat ng delegates sa organization sa pagbibigay sa amin ng mga pageant fans na napakagandang show. Ito yung mga inaabangan natin every year. Maraming salamat ulit dahil ayun nga, binibigyan nyo kami ng quality show at kaabang-abang na show every year. Especially ito nga, Miss Universe Philippines, Miss Universe. Ito yung isa talaga sa mga top na inaabangan nating pageant. So again, kayo mga pageant fans, ano ba sa tingin nyo? Ano yung mga nasa listahan nyo? 1 to 20, 1 to 25? Lapag nyo na dyan sa comment section para pag-usapan natin yan. At magkita-kita tayo bukas sa finale ng Miss Universe Philippines. Live po yan sa Empire YouTube channel. Yan sa mga team bahay, team online, at sa team live sa MOA Arena. Magkita-kita tayo bukas at sabay-sabay natin sa lubungin ang pinakabagong Miss Universe Philippines. Magko-compete sa bansang Thailand this December. Alright, sana nagustuhan nyo tong vlog na to, and sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, sa mga hindi pa nagla-like, i-like nyo na tong video na ito at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa mga susunod na video na ipopost ko. Ayan, nasa dulo na tayo ng Miss Universe Philippines. Sa mga susunod na post natin, ibang pageants na malamang. Okay, so again, this has been Carl Loyola. Maraming salamat panonood. Leave your comments dyan. Paalam. Siyempre pa si TikTok pageant guru Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru Carl Loyola.